Magandang gabi po. Welcome sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Ako po si Ma'am Rose. Ngayon po ay talakayin po natin ang katanungan po ni Jen Cabañez. Ano po ang pwedeng inumin sa sobrang anxiety ko at panic attack? 4 years ko na po itong pinagdadaanan. Grabe na din po yung nervyos ko. Hirap na rin akong kontrolin lahat ng bagay. Kahit ato pong bagay, ninenervyos na ako. Tapos tuwing mag-nervyos po ako, hirap akong huminga na parang sinasakal. Mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. Pwede nyo pong i-click din po yung bell para updated kayo sa aking mga health topics. Ganon din po sa aking official Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Please subscribe. I-click nyo rin po yung follow, like, and share. Ngayon po, ang ating pong topic, yung anxiety, ito po ay natitrigger sa panic attack. Pag naka-experience po kayo ng panic attack, ito po yung paliwanag ko para maintindihan ninyo. Imaginein mo, ang ating isip ay parang kwarto. Parang ganun yung anxiety. Maraming bagay na hindi nakakalat dun sa room na yon. Yung kalat na yon ay nag-build up, yung kalat na yon na dumi sa kwarto mo, ito yung mga stressful events, mga worries. At i-occupy niya yung space ng room mo, yung utak mo, yung mga bagay-bagay sa loob. Ngayon, pagka sa sobrang dami ng nakakalat na dumi, sa sobrang stress sa utak mo, natitrigger po yung panic attack. Kaya nga po yung mga malalaking bag, di ba, malalaking boxes na nakakalat sa room mo, entirely overflowing na ng mga bagay-bagay, yung kwarto mo, yung utak mo, ganon, mahirap ka nang kumilos, mahirap ka nang makahinga, hindi ka na makagalaw. Yan po ang physical symptoms po ng panic attack. Ang panic attack ay para siyang body's fire alarm, no? Na kapag nagkaroon ng danger, nape-perceive mo yun, magpa-panic attack ka. Kaya ang gawin mo lang, alinisin mo yung kwarto mo, i-organize mo yung bagay-bagay sa loob ng room para hindi kalat. Parang ganun din. I-manage mo yung worry mo, i-manage mo yung anxiety mo, magkaroon ka ng plano kung paano yung mga big boxes na yun ay maitabi mo. Yung mga hindi kailangan, tapon mo na lang. Kaya yan po yung ibig sabihin na ang anxiety natitrigger yung panic attack mo. Alam mo, para lumakas ang ating panlaban sa anxiety, mag-take ka ng vitamin C. Ito yung napakahalaga sa proper function ng ating immune system. Ito rin po yung panlaban sa infection at tumutulong ito sa production ng white blood cells. Ito yung pandepensa natin sa mikrobyo. Ang vitamin C, napapabilis yung healing process. Kaya kung may sakit ka, may ubo ka, may lagnat ka, may stress ka, napapabilis yung healing process mo. At tumutulong po yung vitamin C sa iron absorption kasi yung iron, napakahalaga yan sa production ng red blood cells. Kaya ayon sa pag-aaral, yung vitamin C ay nag-i-improve ng mood, nare-reduce yung anxiety symptoms mo, kaya pag kulang ka niyan, ay nagko-contribute sa anxiety. Samahan na ng Super B Complex. Ang Super B Complex natin, 8B vitamins yan, kasama yung B1, B2, B3, B7, B9, B12, na ito po ay merong potential impact sa energy level mo. So, tumutulong sa conversion ng food into energy. Pag kulang ka niyan, madali kang mapagod, mahapo, madadali kang talaban ng anxiety. Kaya yung vitamin C at saka Super B complex, panlaban yan sa stress,
ito'y water-soluble vitamins, ibig sabihin, ay effective sila pag walang laman ng tiyan. Sabay mo silang inumin 30 minutes before breakfast at ito'y once a day mo inumin, no? Alam mo paano mo ma-manage yung yung anxiety mo na nakaka-trigger ng panic attack, no? I-focus mo yung paghinga mo. Pag may panic attack ka, ang paghinga mo ay nagiging mabilis, mababaw at mabilis. Ang gawin mo lang, mag-slow ka, deep breathing, no? Minga ka from your abdomen, mag-inhale ka, no? Bawa, pasok ang hangin sa ilong mo, mag-count ka ng 1 to 4. And then, i-hold mo yung hangin ng 1 to 7. Ilabas mo yan, mag-count ka ng 1 to 8. Ito po yung mga breathing exercise na makakatulong sa iyo kasi po yung paghinga ng malalim, napapabagal yung heart rate mo, napapabagal ang paghinga mo, yung signal para ma-relax ang body mo, at bumababa yung heart rate at nakaka-relax, no? At masisettle yung nervous system mo. Pag huminga ka ng malalim, ina-activate mo yung body's relaxation response mo. At nilalabanan mo yung anxiety na matrigger yung panic attack, no? Kaya pagka huminga ka ng malalim, ang blood pressure mo ay nagiging normal at syempre mabagal ang heart rate, breathing mo at BP mo. Nagpo-promote ito ng feeling of calmness and relaxation pag huminga ka ng malalim. So pag sinimulan ka na ng panic attack, yun na yung gawin mo. Para ma-improve yung oxygen intake mo kasi po pagka meron kang anxiety, ang paghinga mo mabilis, nagiging dahilan to ng pagkahilo at sakit ng ulo. Kaya pag huminga ka ng malalim, dahan-dahan, nakakakuha ka ng sapat na oxygen kasi during panic attack, ang anxiety, it leads to hyperventilation. Ibig sabihin, mabilis na mababaw ang paghinga mo, kaya na out of balance ang oxygen mo at carbon dioxide sa dugo mo. Kaya gawin mo yan, no? Para kasi kapag nahilo ka, ibig sabihin, marami kang nailalabas na carbon dioxide. Nagiging dahilan ito ng pagkahilo, sakit ng ulo. Kaya huminga ka ng malalim, itong paghinga ng malalim, nare-regulate yung breathing pattern mo at maraming oxygen pumasok sa bloodstream mo para ma-maintain yung proper balance ng oxygen and carbon dioxide. Kaya yung deep breathing, ito po yung maganda para ma-regulate yung breathing pattern, ma-prevent ang negative effect ng hyperventilation during panic attack. Kaya yung pong pagka magbe-breathing exercise ka, maghanap ka ng komportableng position, either nakaupo ka or nakatayo ka. Ipikit mo yung mata mo at damdamin mo na relax ka, kalmante ka. Ilagay mo yung kamay mo sa dibdib mo o sa tiyan mo. Mag-inhale ka, ilabas mo dahan-dahan through your nose. Mag-count ka mag-inhale ka tulad na sabi ko. Kumuha ka ng hangin through your nose. Ang pagkuham ng hangin, count 1 to 4. And then, i-feel mo na umangat yung tiyan mo. Tapos, i-hold mo yung nakuha mong hangin ng mag-count ka ng 1 to 7. Tapos, ilabas mo siya dahan-dahan sa lips mo. Parang nag-iihip ka ng lobo, yung gano'n. Mag-count ka ng 1 to 8. At nafe-feel mo na nagsisink na yung belly mo. Ito ay i-repeat mo ng 4 to 6 times for several minutes, no? Paalala po sa lecithin. Ang lecithin, ito ay nag-improve ng cholesterol level, napiprevent po yung heart disease, na-improve yung memory mo,
learning, attention, and concentration. Para makaiwas tayo sa pagiging ulyanin, para maging sharp yung ating pag-iisip, mag-take tayo ng lecithin. Yung calcium, magnesium naman, para magkaroon tayo ng matibay na buto. Siyempre, pagka nagkakaedad na tayo, humihina na yung mga buto natin. Madali itong mag-crack, madali itong mabali. I-maintain natin yung strong bone sa pamagitan ng pag-take ng calcium, magnesium, kahit na once a day after dinner, para sa muscle contraction and relaxation, para maiwasan natin yung lagi kang pinupulikat. Ang nakakatulong din po ang calcium, magnesium sa production ng serotonin. Ito isang neurotransmitter, marelax ang katawan at isip, at madali kang makatulog. At tumutulong ang calcium, magnesium sa may vitamin D at saka zinc para ma-promote, mag-produce ka ng melatonin. Ito yung hormone na pampatulog, nare-relax yung muscle mo, yung panic attack mo, na nagkukos ng muscle tension, nawawala yon, nagkakaroon ka ng progressive muscle relaxation. Kaya nga po yung panic attack, tulad na sabi ko, nagkukos ng muscle tension at nagiging malala pagka hindi mo makontrol. Kaya pag nagtitake po kayo ng calcium, magnesium with zinc and vitamin D, nagpo-promote ng relaxation during panic attack, no? Kaya mag-take po kayo, malaking tulong magagawa ito. Kahit na once a day lang, inumin mo, mawala ang tension, no? At ma-relax yung mga muscle mo, mawala yung tightness, at ma-release yung tension, magkakaroon ka ng feeling of relaxation. Kaya nga po, kailangan ito ay mabe-benefit ka para ma-manage mo yung panic attack, ma-reduce yung overall anxiety mo, mawala yung muscle tension mo, may improve yung tulog mo, yung chronic muscle tension, nakakasira kasi ng tulog. Kaya try niyo po yun, malaking tulong po yan. At saka nga po yung massage, malaking tulong yan, bawa sa gabi. Huwag kayo masyadong magpagod sa gabi. Kailangan pagka nag-fall na, yung nagdilim na siya, yung daily activities mo, pigilan mo na. Time na preparation to relax your body. Ang paraan po nito, bago lumubog ang araw, nakapaghapunan ka na. Maganda po, kumain ka lang ng konti. Tapos, yung mga 1 hour bago matulog, maghilamos ka. Basta linisin mo yung katawan mo. Lalo na pagka summer, tag-init, di ka talaga makakatulog. At saka meron po mga specific diet para ma-prevent yung panic attack. Dapat meron kang dietary choices para ma-reduce yung anxiety mo, ma-lessen po yung intensity ng panic attack mo. Halimbawa, ang diet mo ay prutas at gulay, mga lean protein, mga legumes, whole grain. Itong mga pagkain na to ay sumusuporta sa nervous system and overall health mo. Maghanap ka ng pagkain na mayaman sa B vitamins, magnesium, omega-3 fatty acid. Itong mga nutrients na to, merong role sa brain function and neurotransmitter production. Nakaka-influence sa mood at saka anxiety mo. Halimbawa, itong mga fatty fish like salmon, tuna, rich in omega-3 fatty acid dyan, meron siyang anti-inflammatory properties, nag-i-improve ng mood. Magkakain ka ng leafy green vegetable, excellent sources ng B vitamins and magnesium, nagko-contribute yan sa nervous system health, di ba? Meron tayong bok choy, meron tayong pechay, di ba? Mga salad na kulay, may green leafy vegetable, lettuce, ganyan, malunggay. Yan po yung mga excellent sources ng mga vitamins and magnesium, nagko-contribute sa nervous system health mo. Yung egg, no? Chicken, ganon, nagpo-provide din ito ng protein and B vitamins. Importante ito sa neurotransmitter production. Ang mga good sources ng mga healthy fats, importante yan.
Magkakain ako po tuwing umaga, nag, ah, nag, nag, nagsishake ako ng banana. Yung saba, yung hinog na saba. Basta i-blender ko yan, lagyan ko lang siya ng tubig, blender ko. Pwede kung meron kang mangga, samahan mo. Kung meron kang strawberry, isamahan mo siya. Meron itong mga antioxidant and vitamins, sumusuporta sa kalusugan mo. Mga whole grain tulad ng brown rice, yan maganda, nagsusustain ng energy, nagsusustain ng complex carbohydrates. Kaya limitahin mo yung mga processed food. Mga unhealthy fats, iwasan mo yung mga added sugar and refined carbohydrates. Nagko-contribute siya sa inflammation and blood sugar fluctuation. At lumalala ang anxiety symptoms mo pag mahilig ka sa mga sugary food, cake, ice cream, gano'n, no? Iwasan mo yung pag-inom ng alak, sobrang kape. Ang excessive consumption yan, lalo nagpapalala sa anxiety mo, napipigil sa masarap na tulog. Kaya yung sugary food, nagkukos ng pagtaas ng blood sugar mo, at nagiging dahilan ito ng irritability. Kaya magpa-check up kayo sa doctor or dietitian, magkaroon kayo ng personalized plant food, yung specific needs mo, yung health condition mo, di ba? Meron tayong crystal oil. Alam niyo po, yung crystal oil, pagka, di ba, sobrang init, tapos papasok ka sa lamig, minsan bigla kang sisipunin, sasama ang pakiramdam mo. Ang gawin mo lang, magpakulo ka ng konting tubig, either sa kaldero, ganon. Patakan, di ba, yung cover po ng ng crystal oil natin, may butas yun, itaktak mong ganon, tapos pag kumukulo, yung singaw nun, langhapin mo. Nakakalis ng bara ng ilong, nakaka-relax ng lalamunan, nakakalis ng paninikip ng dibdib. Yung crystal oil po natin, maganda yan sa pangalis ng sakit ng mga buto, kasukasuan, at muscle. Nare-reduce yung pain at inflammation. Yung arthritis, muscular pain, ganon. At nakaka-relieve ito ng headache. Pagkahilo, amuyin mo, baradong ilong. At nakiklear yung congestion, nag-i-improve yung respiratory health mo. Magandang remedy dito sa shoulder pain. Pangkalmanting effect ito pag bloated ka, kinakabag ka, masakit ang tiyan mo, sinisikmura ka, nare-relieve yung pagsusuka mo at pagduduwal mo. Hindi ka rin kakagatin ng lamok pag nagpahid ka ng crystal oil, kung kinagat ka at nangati ka, pangalis ng kate, no? Ang isa ring herbal natin, yung activated charcoal. Meron siyang antibacterial properties, nakakalis ito ng pamamaga sa bituka, nagpiprevent ito ng food poisoning, nagpiprevent yung hangover, tsaka yung overdose sa gamot, at pagtatae, nare-relieve yung kabag mo, nakakatulog kasi nag-absorb ito ng gas at toxin sa bituka. Nare-reduce yung bad breath mo, nag-absorb ng bacteria at toxin sa bibig mo. Available to sa Patnubay. Pwede kayong bumili niyan. Magpa-deliver. Alam mo, yung exercise, isang mas magandang paraan para pag-manage ng anxiety. Ma-reduce yung frequency and intensity ng panic attack mo. Ang maganda po, yung exercise, no? During exercise, yung tulad ng aerobic exercise, walking, dancing, Zumba, ganyan, ito po ay nakakatulong ma-reduce yung stress hormone mo, na-improve yung overall well-being mo. Ito yung mood-boosting effect ang paglalakad. Kasi pag naglalakad ka, nag-exercise ka, nagda-dancing ka, yung paborito mong exercise, nag-i-increase yung endorphin production. Ang endorphin, ito yung natural feel-good chemical. Nag-improve yung mood mo, nare-reduce yung stress hormone mo, like cortisol, nagpo-promote ng feeling of well-being. Ang mind-body connection mo, yung walking, is a form of moving meditation. Mag-focus ka sa rhythm ng paglakad mo, tapos paghinga mo sa surrounding mo.
isang magandang paraan para maklear yung utak mo, ma-reduce yung mga negative thought cycle, at nagpo-promote ito ng relaxation. Ang regular exercise, including walking, nagko-contribute po ito sa masarap na tulog. Kaya pag masarap ang tulog mo, nare-reduce yung panic attack at manage mo yung anxiety. Pwede mong kausapin ng doktor mo bago gumawa ng exercise program. Kaya mag-spend time ka sa outdoor, makakuha ka ng fresh air, at para malabanan mo yung anxiety. Kasi pagka nasa labas ka, pagka maraming halaman, maraming puno, nag-i-increase yung oxygen intake. Kasi yung paghinga ng fresh air, inaalaw yung body mo na mag-take pa ng maraming oxygen. Pag marami kang oxygen supply, nag-i-improve yung yung learning, tsaka po yung nare-relax ka, nare-reduce yung stress hormone mo, at na-feel mo na energize ka. Spend time outdoor para yung mag-increase yung serotonin. Kaya yung iba, nagsiswimming, ganon, nasa tabi ng dagat, para pagka kasi lumalabas ka at pag tumas yung serotonin level, ito neurotransmitter, nagre-regulate ito ng mood, well-being. Tsaka syempre, na-expose ka sa araw, may vitamin D yan, nare-reduce yung depression at anxiety mo. At nagpo-promote ng relaxation pagka ikaw ay nasa kalikasan, may pangkalmanting effect, yung sound, yung nakikita mo yung cloud, nakikita mo yung magandang kapaligiran, yung amoy ng dagat, amoy ng bukid, ganon, ay yung maraming puno nakapaligid sa'yo, nagpo-promote ito ng feeling of peacefulness. Kaya mag-spend ka ng time sa outdoor. Ito isang uri ng physical activity. Pwede kang mag-hiking, mag-gardening, para ma-reduce yung anxiety at ma-improve yung mood mo. At saka syempre, meron kang sapat na pahinga. Ang nervous system mo, pagka well-rested ka, ang nervous system mo ay well-regulated. Ibig sabihin, kalmante ka. No? Natitrigger kasi yung anxiety at panic attack pag hindi ka nakakatulog. Ang tulog kasi, pag kulang ka sa tulog, dumadami yung stress hormone mo, cortisol, associated yan sa stress, no? Para pagka ikaw ay nakakatulog, yung feeling of calmness and well-being, at saka nare-relax ka. Pagka kulang ka sa tulog, hindi mo ma-manage yung, yung utak mo. Yung stressful situation mo lumalala, it leads to anxiety and panic attack. Tsaka pagka natutulog ka, yung memory mo, yung concentration mo, yung decision making mo, ay nare-regulate. Pero pagka kulang ka sa tulog, ay hindi mo ma-manage yung isip mo. Lagi kang negative thinker, kaya yung masarap na tulog, panlaban yan sa anxiety. Kailangan meron kang regular sleep schedule, go to bed and wake up at inconsistent time each day, no? Dapat i-regulate mo yung natural sleep-wake cycle mo. Mag-create ka ng relaxing bedtime routine, di ba? Kaya kailangan po iwasan mo yung screen time for at least an hour before sleep, at alisin mo yung mga blue light na nakakasira ng sleep pattern mo yan. Make sure na ang bedroom mo dark, quiet, cool, and clutter-free at nagpo-promote ito ng better sleep. Limitahin mo yung alak, yung caffeine, kasi ito po yung nakakapigil sa sarap mong tulog. Lalo na po yung pag-inom ng alak, yung regular exercise, nag-i-improve ng quality ng sleep mo, mamamanage mo yung stress mo, magkaroon ka ng meditation, magkaroon ka ng deep breathing exercise, nagpo-promote ito ng better sleep sa gabi. Alalahanin mo kung may struggle ka sa tulog or anxiety, importante na kausapin mo yung doktor at therapist mo, no? Dapat meron kang treatment plan para ma-improve yung sleep quality mo, ma-manage ang anxiety. Alam mo yung ating omega-3 fatty acid, ito po ay isang supplement na nakakababa ng blood pressure, pampababa ng cholesterol,
nare-reduce yung panganib sa heart attack, stroke, and arrhythmia. Nare-reduce din po yung inflammation. Nare-reduce yung pag-build up ng plaque sa mga arteries. Kaya naiwasan yung paglapot ng dugo at pag-iwas sa heart attack at stroke. At yung mga inflammatory condition like rheumatoid arthritis na iwasan, no? Ipaalam nyo po sa akin kung nais yung umorder ng ating mga food supplement, mga health products natin, i-chat nyo lang ako sa aking Facebook page o kaya sa YouTube, sabihin nyo yung pangalan nyo, address at cellphone number nyo kung gusto nyo magpa-deliver ng ating mga product. Ipa-deliver ko po yan, meron darating na rider sa inyo, cash on delivery, ita-charge po sa inyo ang shipping fee. Okay? Kaya ngayon po idadako tayo sa ating food for thoughts bilang pagwawakas. Sabi po sa Matthew 6:25, huwag kayong mabalisa tungkol sa iyong kakainin at sa inyong iinumin. Mabuhay kayo tungkol, huwag kayo, sabi niya, hindi ba't sabi niya, ang buhay higit na mahalaga kaysa sa pagkain at ang katawan kaysa sa damit? Kaya po ay ito'y panawagan na magtiwala tayo sa Diyos, na huwag tayo masyado mag-worry tungkol sa material na bagay. Ang sabi po niya, lahat ng basic need natin, mag-focus tayo sa ating spiritual life kaysa sa mga physical needs natin. Sabi po ng Panginoon, pag tayo po nananampalataya sa Kanya, sabi niya, God always provide, no? Ang worry sa mga bagay-bagay, ibig sabihin, kulang tayo sa pananampalataya sa Diyos. Kaya nga po ang importante po ng buhay kaysa sa material possession, minsan may buhay, buhay ka, ay hanggang buhay ka, God always provide. Pag patay ka na, wala na. Kaya pagsikapan nating mabuhay tayo, habang nabubuhay tayo, bibigyan tayo ng pagkain, damit, lahat para sa survival natin. Kaya yung ultimate source ng ating happiness and fulfillment, kaya ang priorities po natin ay ang pagtitiwala at ang pananampalataya. Mag-focus tayo sa ating spiritual well-being, hanapin natin ang kaharian ng Diyos. Magandang gabi po, nawa pong pagpapala at patubay ng Diyos sa sumatin, and God bless us.